Hi guys! Welcome back to my TikTok video. So, i-discuss natin about sa system of linear inequalities. So, may kasama siyang graphing. So, kailangan matandaan niyo yung mga notice niya will be less than and greater than. So, broken line siya. Okay? Then, less than or equal to and greater than or equal to is the solid line. Okay? So, kailangan two variables siya. Dalawang letters lang. So, ito yung example. So, ginunong ko na, nagkaroon lang siya ng braces. So, y is less than or equal to x minus 1 and y is less than to negative 2x plus 6. So, paano natin isasabot to? So, madali lang yan. Ito kasi, pag slope yan, diretsong graph na yan. So, hindi na siya kailangan ng i-solve ng linear equation kasi naka, siya, slope-intercept form. Kaya madali lang siya i-compute. Kaya ganun. So, dito muna tayo sa first equation. Sulat ko muna to. So, y is less than or equal to x minus 1. Gawin na natin yung equal sign sa palitan to. So, y is equal to x minus 1. So, kunin na natin yung slope. So, rise over run. So, m. Eto, imagine na lang na yung leading coefficient, gawin na natin yung fraction form. So, magiging 1 over 1 na siya. Ito yung rise. Ito yung run. So, rise over run. Then, yung y-intercept natin, will be ordered per 0 and negative 1. Kasi ito yung value ng y natin. So, madali lang yan, di ba? Dito muna tayo sa second equation. So, ang second equation natin is y is less than to negative 2x plus 6. So, madali lang yan. So, kunin na natin yung slope value. Rise over run. So, negative 2. Yung negative 2 ay yung magsisilbing rise. Tapos yung 1, ayun na magsisilbing run. So, sulat ko muna to. Then, yung y-intercept ulit. So, will be 0 and 6. So, order pa 0 and 6. So, ito na yan. Screenshot niyo yung mga sunod ko. So, buburahin ko muna to. Kasi masyado ito mahaba. So, mag-graph muna tayo ulit. So, pag nakita mo yung dalawang equation, dalawang graph din. Naka-linear inequality siya. Straight line siya. Straight line, pero nagkaroon lang siya ng inequalities. Kasi, depende sa given. Kung broken line siya or solid line. So, sulat ko muna yung value nito. So, hindi na kasi magkasya eh. Ilagay ko na yung palatandaan. Kasi hindi ko matandaan ito. Dito. Y-axis, x-axis. Okay, game na. So, dito muna tayo sa first equation. So, focus natin si slope. 1 over 1 yan. Rise over run. Depende sa nilalabas ng sign. Kapag positive yon, paakyat pataas. Pag negative, pababa siya. Okay? Pag run kasi, depende pa rin sa side. Kapag positive yung run, takbong paabante. Tapos, pag negative sign, takbong patras. Kaya ganun. So, dito muna tayo. 1 over 1. So, eto si y-intercept, kailangan mo siyang i-plotting the point. So, which is ordered per 0 and negative 1. So, origin, tapos hanapin mo yung negative 1. Nandito na siya sa y-axis. Ito na yung palatandaan. So, ito na yan. So, dito naman sa slope, 1 over 1. Since positive 1 siya,
eto, dito ka magsa-start, magmo-move siya ng isang beses, papunta sa paitaas. 1. Tapos yung run, which is 1, is tatakbo siya ng isang beses, papunta sa kanan. So, ito. Ulit-ulit para makagawa ka ng 5 points or 4 na points. Okay? Natutuyo. So, ito na yan. So, graphing na to. Pick up ko na to. So, ngayon, nahirapan na. Natutuyo kasi yung peltal pin, kaya ganun. Kaya kaalala lang, pag ganyan, greater than or equal to, tsaka less than equal to, solid like siya. Kaya ganun. So, kailangan matandam yung mga topics siya. Kaya ganun. So, pwede ka sumulat ng yung original equation dito. Or, maglagay, kung pumili kayo ng isang kulay, like example, red, pinili ko. So, hindi na kailangan maglagay ng original equation kasi para matanda mo, para hindi ka malilito. Sa akin, isa lang kasi yung nilagay ko. So, nalagay ko na ito yung original equation. So, which is ganito. Pwede namang wala. So, depende sa ano gusto mo. Pwede dalawang kulay, pipili kayo. At hindi mo na kailangan maglagay ng palatandaan. Kasi, kailangan marunong na kayo mag-organize ng notes. Para hindi kayo malito. Okay? So, okay na tayo dito So, sunod naman doon yung second equation. So, ganun pa rin ang process. So, ordered per 0 and 6, ipa-plotting the point yung second equation. So, 0 per here, positive 6, nandito siya. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Lagyan natin ang palatandaan. Then, so, slope muna tayo. Since nandito siya, so, mag-move siya ng 2 beses papunta sa ibaba. 2 beses kasi naka-negative sign siya. So, dito, right here. 1, 2, tapos yung positive 1, move mo siya ng 1 beses pumunta sa kanan. So, challenge nito. Okay na. Kung mo na to, kailangan straight na straight kasi linear siya So, maglalagay ka na palatandaan. So, which is y is less than 2, negative 2x plus 6. Okay? So, ang gagawin natin dyan, ang sunod doon, so, eto, ang sunod doon, so, pumili kayo ng testing point. So, para sa akin, para mas madali, so, 0 and 0 ang pipiliin ko or yung value ng origin natin para mas madali. So, testing point. Yun na ito magkasa sa testing point. PP is ordered per 0 and 0. So, susulatan mo yung original equation. Tapos palitan mo yung equal sign. So, y is greater than or equal to x minus 1. Then, substitute mo lang. So, 0 is equal to 0 minus 1. Lagyan mo ng question mark. Pwede namang hindi. Depende sa anong gusto mo. 0 is equal to negative 1. Balik ang inequalities niya. So, less than or equal to negative 1. So, tignan natin yung graph niya. Dito. So, dito ang 1, dito ang 0. Negative 1, negative 2. So, nandito si negative 1, pati si 0. So, mas malaki ang 0 kasi less siya sa negative 1. So, ibig sabihin, false yan. Dapat true yan So, ibig sabihin, mas mataas yung 0 kasi sa negative 1. Kailangan true yan. Kaya lang, nagkaroon na siya ng misappointed na statement. So, false yan. So, ibig sabihin, testing point dito.
So, ibig sabihin, pag false yan, hindi siya pwede isama yung pinili mong testing point kapag nagsishaded ka. So, false yan. So, asan yung ano niya? So, magsashade siya ng pababa. Kasi false yan eh. So, shade siya na pababa kasi hindi siya kasama sa testing point kasi naka-false yan. Then, sunod doon, yung testing point ulit, which is VP 0, ordered per 0 and 0. Kunin natin yung pangalawang original equation. So, y is less than 2, negative 2x plus 6. So, y, papalitan mo yung equal sign. Tapos, negative 2x plus 6. So, substitute ulit. So, 0 is equal to negative 2. Quantity of 0 plus 6. So, 0 is equal to negative, cancel up, pwede isolve. So, 0 plus 6, question mark. So, ibalik natin yung inequality sign, which is less than 6. True siya. Kasi, mas malaki ang 6 kaysa sa 0. Kaya, ganun. So, graph natin, kung ay maniwala. 0, 1, hanggang 6. Yan siya. So, since true yan, so ibig sabihin, kasama siya sa pinili ng testing point. So, ibig sabihin, isasakop mo siya. So, since ito, true yan, pababa yan. Dito siya, tandaan nyo ha. So, eto, ang tawag lang dyan, point of intersection. So, hindi natin masasabi. Mahirap itong hanapin. So, nagkaroon tayo ng point of intersection. So, ano yun? So, ang point of intersection natin, which is naka-decimal point. Pwede naman fraction. So, mas mahirap yun. So, allergy ako sa decimal. So, pinili ko ay 233 over 1,000 and 133 over 1,000. So, simply, dinesmos ko po yan. Kasi para mas madali. So pwede naman decimal point. So, which is 2.333 and 1.333. So, i-check niyo sa calculator kasi paras naman ang dulo niya. So, check niyo maigi yung ito. Punta kayo sa original equation kasi tama naman po yung solution niya. Nakita natin mga ganyan, combine solid bounded siya. So, okay na tayo dito ha. So, natapos na natin yung lecture about sa system of linear inequalities by graphing. So, kung ayaw nyo maniwala, so, pwede kayo mag-download ng Desmos calculator, tapos i-type mo to. Then, makikita mo naman yung resulta. So, ganito itsura niya. At pati na rin yung point of intersection. So, yun lang. At maraming salamat. Sana may matutunan kayo about sa video ko. So, kung meron kayong katanungan about sa math na nahihirapan kayo, just i-comment mo na lang sa TikTok account ko. Ingat kayo, mag-aaral kayo mabuti. Bye-bye! God bless po.